Ito na yung pinakaantay natin guys. Nakakuha na din ng trabaho ngayon si Melody. At resume lang ngayon, kontrata. yes! Nakailang pasa ka ng email sa iba't ibang company? Nasa almost 100 din. Grabe guys, 100 email. What is up guys? Welcome back to our channel. And for today's video, ito na yung pinakaantay natin guys. Nakakuha na din ng trabaho ngayon si Melody. At yan na talaga. Ito na talaga yung after 2 months nakahanap na din siya ng work dito sa Canada guys. And ayun na, pipirma na siya ng kontrata ngayon para sa company na nag-hire sa kanya guys. I-share namin dito sa video na to guys yung journey ni Melody sa paghahanap niya ng trabaho dito sa Canada guys. So sa loob ng 2 buwan na yun guys, ilang company, ilang resume, ilang email ang nasend niya sa iba't ibang company para nga lang makapag-apply siya at makakuha ng employment contract sa isang kumpanya. Tanungin natin siya kung ilang bang company yung pinasahan niya bago siya makuha nitong company na sinasabi natin. Nakailang pasa ka ng email sa iba't ibang company? Nasa almost 100 din. Na email. Grabe guys, 100 email, 100 company resume yung pinasahan namin. So included na nun guys yung mga walk-in. Kasi nung nakaraan nag-walk-in kami para makapagpasa ng resume. Ang technique kasi namin para mas maging advantage kasi nga syempre nag-walk-in ka, mas magiging priority ka ni employer. Well, it helps a little bit pero dito kasi ang naging technique namin is naghanap kami online talaga. Talagang tiyaga-tiyaga. Ito yung mga clips ng mga nakaraang araw pa bago yung araw na to guys. So balikan muna natin yung mga clips na yun para makita nyo kung paano ba yung naging gawa namin, naging diskarte namin sa magpapasa ng mga resume dun sa mga kumpanya na yun guys. So panoorin nyo muna to. Let's go. What is up guys? Mayroong araw guys. Balita ko na sa inyo na mayroong interview na ginaganap na sa loob. May interview si Melo ngayon. Hopefully na makapasa siya. Tapos makapasok na siya dito guys. Yes! May interview siya na guys. Sana makapasa. Mamaya balitaan ko kayo kung nakapasa guys. Tapos share ko lang din sa inyo guys na nakapasa din siya sa selfie niya guys. Mataas pa score sa akin guys. Ang kalpit guys. Grabe guys. Mamaya balitaan ko kayo guys. Let's go. Ano nangyari? Hindi kita natitinig. Ano sabi sa'yo? Hindi pa sinabi. Wala pa pala. This week daw. Piki lang talaga yan guys. Ayan guys oh. Oh, yan. Sana matanggap ka na guys. Apply online. So ayan guys, kung napanood nyo na yung mga video na yan guys, nakita nyo naman kung ganong hassle o kung ganong karami yung pinasahan namin ng store ng resume no guys. Sa lahat ng pinasahan niya ng resume na yan, meron ba nag-email back sa'yo? Wala. Wala. Pero merong isa kami napasahan doon sa Burger King is ano siya, ang tawag dito. Nag-hire naman siya kaso meron na siya talaga na nakuha na visitors visa na 2 tapos meron ding mga open work permit. Nung time na yon wala hindi talaga siya para doon ibig sabihin. Kaya kung sa mga visitors visa or mga nagbabalak na pumunta dito sa visitors visa, pag-isipan nyo maigi guys kasi talaga yung kompetensya ng paghanap ng trabaho dito, lalo-lalo pag visa holder ka lang, tawag dito, tourist visa holder ka lang is medyo mahirap talaga guys. Swertihan lang talaga guys. So ngayon, nandito na kami sa harapan nung pinagpiprintan namin ng resume. So ngayon, napapaprint naman namin yung kontrata para pirmahan. Dati resume lang ngayon, kontrata. Oo, dati resume lang. Ngayon, kontrata na. Tapos guys, doon sa 100 na pinasahan niya ng email, 2 lang doon yung nag-respond. No? 2 lang doon yung nag-schedule sa kanya for interview. Tapos yung isa pa nga na-cancel. Ng ghost guys. Yung isa nasaktuhan naman na talaga na okay. Talagang okay yung interview, naging smooth. Ayun nga, at na-hired na siya after ilang days? 2 weeks? Pagpasa ko ng resume. After pagpasa ng resume 1 week,
after nagkaroon siya ng interview and then naghintay ulit siya ng 5 days para malaman yung result kung hired ba siya o hindi. So paprint muna tayo guys sa loob. Tara, let's go. Ready man? Hi! Morning. Wow. Good. Just Priya? we're just gonna need to print. What's the name of the email address? Reception at RTL. Ayun guys, natapos na namin. Ipaprint ang kontrata niya, napirma niya na. I-send back niya na lang yan sa kanyang employer. Send back mo na kaya ngayon? 1 week later. Ayan guys, kung narinig nyo kanina is nakapasa na yung kapatid ko din sa selfie. Kasi kinuha na ko na din siya na selfie. And then, eto naman, ang ginagawa naman namin dito ngayon is pupunta kami sa medical niya. Before pa siya ma-hired o before pa siya mag-apply, talagang kinuhanan ko na siya ng mga requirements nito. Bakit ko ginawa to? Para in preparation na din sa pag-apply niya ng permanent resident dito sa Canada. So guys, itong mga ginawa ko na to sa pagkuha ng selfie at sa pagkuha ng medical is optional lang. Nasa sa inyo kung gusto nyo na siyang kunin o hindi pa. Pero kasi ang medical, sa tingin ko kasi kailangan siya kasi ang gagawin niya pagkuha ng kanyang work permit is magpa-flag polling siya. So, kailangan talaga niya na meron ng medical para maipakita doon sa officer, doon sa border. Para wala na ding hassle at wala na din siyang mga problema. O nga pala, sa experience niya sa border, abangan niyo yung video natin na yan, interview natin siya kung ano yung mga question at kung ano yung mga tanong at mga requirements na dinala niya bago siya magpunta doon sa Canada border para makakuha na din niya ng work permit. Alam nyo ba guys, i-share ko na lang din sa inyo, spill ko na din na meron silang kasamahan doon na muntik na hindi makakuha o hindi talaga nakukuha ng work permit gawa ng walang medical. Kaya kasi sinabi ko sa kanya na kailangan talaga natin na meron ka ng medical at yung mga documents na kailangan mo is talagang dapat naka-ready na para pagdating doon, i-present mo na lang and then mabibigyan ka kagad ng work permit mo. Sa experience niya is hindi nga siya tumagal at nabigyan din siya ng work permit niya.